Tatlong bansa raw ang maaaring maging host country kung sakaling aprubahan ang interim release request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin kung sino ang nagsabi sa report ni MJ Mondihar. Kinumpirma ng legal team ni former President Rodrigo Duterte na may isang bansa na handang tumanggap sa former chief executive. Kaugnay ito sa request ng dating Pangulo na interim release habang dinidinig ang kaso niya sa International Criminal Court o ICC. Tampok ito sa pinakabagong ICC motion ng kanyang legal team kung saan iginiit ang mga dahilan kung bakit dapat pagbigyan ng pansamantalang paglaya. Pero ang tanong, saan kaya maaaring tumuloy ang dating Pangulo? Ayon kay international law expert Attorney Harry Roque, may tatlong bansa na sakop ng European Union ang posibleng maging host country. At dahil si VP Sara ay narito ngayon galing sa Paris, hindi ko ma-erase yung possibility na nakipag-usap din siya sa authorities sa Belgium. Bakit? Kasi ang Belgium po, ang dami na pong tinanggap na mga akusado na nabigyan ng interim release. Nilino naman ni Roque na wala siyang alam sa itinerary ni VP Sara Duterte na ngayon ay nasa ICC sa The Hague. Pero kung pagbabasihan ng distansya ng Netherlands at Belgium, posibleng maging strategic ang makipag-ugnayan doon. In fact, ang pinakamaraming ang bansa na tumanggap ng pinakamaraming akusado, hindi lang po sa ICC, kundi sa ICTY at saka sa yung Yugoslav at Rwanda Tribunal, ay ang bansang Belgium. Halos isa't kalahating oras lamang ang biyahe via private car mula Belgium papuntang Netherlands. Ayon kay Roque, bukod sa dalawang bansa, kabilang din sa top 3 countries na tumatanggap ng mga akusado ang bansang France. Nililaw din ng dating palace spokesman na ibinase niya ang forecast sa mga naunang desisyon ng ICC at iba pang international tribunal. Aminado rin ng abogado na top secret ang usapin ng posibleng host country sa interim release request. Top secret talaga kung sino yung posibleng magbigay ng interim release, tumanggap ng interim release si Tatay Digong dahil alam naman ng mga kalaban natin, yung mga komunistang CPP-NPA na napakalakas dito sa Netherlands. Patatandaan na araw-araw may mga Pilipinong nagpupunta sa labas ng ICC Detention Center para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Digong. Bagay na posibleng mangyari rin sa anumang bansa na kanyang tutuluyan oras na aprubahan ang interim release. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.